Nagmadali si Attorney Leo lumabas sa kanyang bahay dahil sa may malaking kaso pa siyang haharapin. Simula noong naging attorney siya ay talagang nagkaroon ng magandang takbo ang kanyang career. Mia, ikaw na bahala sa kakainin ko mamayang gabi. Imporma niya sa kanyang maid. Sige po. Tumangula si Leo at nagmadali na siya. He checked his watch. 30 minutes na lang. Bulong niya sa sarili. Pinaandar na agad niya ang kotse, ngunit sa pagbukas ng gate ay magpapaharurot na sana siya ay may 3 bata ang nakadayo. Oh God! Hindi makapaniwalang hiyaw niya. Muntik niyang masagasaan ng mga ito. Agad siyang bumaba. Anong kailangan ninyo? Tanong niya sa mga ito. He checked his watch again. Kumuha siya sa kanyang wallet ng malaking pera. Gutom po kami, sabi ng batang babae. Nang titigan ni Leo ang mga bata ay doon lamang niya napagtanto na magkakamukha pa lamang ito. Ngunit habang tumatagal ay nararamdaman niyang may kakaiba. He could not explain the thing that he left. Bigyan ko na lang kayo ng pera. Nauutal na imporma niya sa mga ito. Masayang nagtinginan ang mga bata. Nagbigay na siya ng pera. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kotse dahil malayo-layo pa ang kanyang pupuntahan. Ngunit bago pa siya makaalis ay nag-wave ang 3 sa kanya habang abot hanggang tenga ang mga ngiti. That was weird. Tinutukoy ni Leo ang nararamdaman niyang emosyon. Nang nasa korte na si Leo ay hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang 3 bata na nanlilimos sa kanya. Ay, ano ba nangyayari sa akin? Napahawak na ni siya sa kanyang sentido. Mabuti na lang talaga ay maagang natapos ang kaso. What happened to you? Lumingon siya sa kanyang likuran. Attorney Castro. Sambit ni Leo sa pangalan nito. Yeah, kanina pa kita napapasin na parang wala sa sarili. Kwento ni Attorney Castro. I'm fine, actually. Depensa naman niya. Tumawa si Attorney Castro. We are in the same law firm, Attorney Leo. Pumuntong hininga na lamang si Leo. I will be okay. Kahit gusto niya sabihin ang totoo, ay hindi na lamang. Umuwi siya sa bahay hating gabi na dahil nag-imbita sa kanya ng client na mag-celebrate sa naipanalong kaso. Ngunit hanggang sa kanyang pagtulog ay dinadalaw siya ng 3 bata. Sino ba kasi ang mga yon? Tumayo siya galing sa kama. Nagmadali siyang pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos ng pag-inom ay napatitig na lamang siya sa bintana. Bakit ganito na lamang ang nararamdaman ko? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan ay maagang umalis si Leo para sa isa na namang kaso. Hindi naman maaga ang hearing pero kailangan pa rin niyang dumating na maaga. Ngunit sa pagbukas ng gate ay nakaharang na naman ang 3 bata. Nandito na naman sila? Hindi makapaniwala ang tanong ni Leo sa ere. Kumuha siya ng pera sa wallet. Bumisina siya. Tumabi naman ang mga ito. Lumabas siya ng kotse habang nakangiti. Malay pa niya, hindi mawala yung salapi. Hello? Puga ni Leo. Nagitian ng mga ito. Sandali pa ay naamoy ni Leo ang mabahong kanal sa 3. Wala siya mapagpilian dahil sa mga batang kali ang mga ito. Pwede po ba kaming humingi ng pagkain? Yung babae na naman ang nagsalita. Bumuntong hininga si Leo. Bibigyan ko kayo, pero sasagutin niyo muna ang mga tanong ko. Nagtinginan ang mga ito sa isa't isa. Ako po si Tasyang, sabi na matangkad na babae. Sila naman po si Roy at Ray. Sabi po ng mama namin ay triplets po kami. Paliwanag naman ulit ito. Ngumiti si Leo. Hindi niya alam kung bakit pero nagagandahan siya kay Tasyang. Gwapo rin naman ang mga kapatid nito. Ako naman si Leo. Taga rito lang ba kayo? Tanong niya ulit. Si Roy ang nagsalita. Sa kabilang barangay po kami nakatira. Tumango si Leo. Anong gusto niyong kainin? Nagtinginan ulit ang mga ito.
Kahit ano po, basta po makakain lang po kami ngayong araw po. Natigil na si Leo. Agad siyang nakaramdam ng awas sa mga ito. Ganito kasi, may gagawin pa ako. So, bibigyan ko na lang kayo ng pera. Kayo na bahala kung ano ang bibilhin ninyo. Pero bukas, bumalik kayo dito para mapakain ko kayo. Maraming salamat po! Yayakap na sana si Tasyang sa kanya ay narealize din nito na marumi ito. Ayos lang. Sambit niya. Tumalikod na si Leo para bumalik na sa kotse. Hindi pa man siya nakapasok sa loob ay narinig niya ang usapan ng tatlo. Sabi sa inyo na sobrang bait niyan. Nabasa ko kasi si Leo sa dyaryo. Maraming tinulungan niyang mahihirap. Naipikit ni Leo ang kanyang mga mata at hindi nawala sa labi ang ngiti. Pinaandar na niya ang kotse. Nag-wave din sa kanya ang tatlo. Nang nasa hiring na siya, ay agad siyang pumesto. Hindi nawala ang ngiti sa kanya. Gaganda yata ang laban ngayon ah. Pagsasalita ni Atty. Castro sa kanyang likuran, ngumiti siya dito. Let's see. Natapos ang kaso na maraming naging labanan. Hindi naging madali kay Leo, pero naipanalo niya ang kaso ng mga magsasaka laban sa isang mining company. Aalis na rin sana siya ay nahinto siya nang sa labas ng bulwagan ay nadatnan niya ang mga magsasaka na may mga dalang gulay at mga manok para sa kanya. Wala kaming malaking pera maibabayad, pero kaya naming magbayad ng ganito. Paliwanag ng isang magsasaka na siyang humihingi sa kanya ng tulong. Walang anuman po. Para sa inyo ay ilalaban ko ang inyong karapatan. Salamat sa mga gulay at mga manok. Nagpaalam na rin siya sa mga ito. Hindi pa sana siya uuwi, pero bumabagabag kasi sa kanyang isipan ang tatlong bata. He should be doing it, pero para bang may nag-utyok sa kanya. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili habang bumabiyahe na. Na makarating na si Leo sa bahay, ay mabuti na nandoon pa ang mga bata. Akala niya, aalis na ang mga ito. Maagang umuwi si Sir Leo! Wika ni Tasyang. Huminto siya sa may gate. Nandito lang ba kayo buong araw? Tumango si Tasyang. Hindi po. Inaabangan ka po namin kasi gusto po naming magpasalamat. Natigil si Leo. Kung ganoon, maaari ko na bang marinig yun? Nagtinginan ang tatlo at sabay na nagsalita. Maraming salamat po! Natawa ng mahina si Leo. Napaisip siya na baka hindi naman masama kung papapasukin niya ang tatlong bata. Gusto niyo bang pumasok sa loob? Nagdadalawang isip siyang gawin nun dahil baka may modo sa mga ito. Nagtinginan ang tatlo. Hindi na lang po. Baka makasira kami na mga gamit. He did not expect that. Ayos lang naman. Pero kung gagawa kayo ng hindi ko gugustuhin, mananagot talaga kayo. Hindi po kami magnanakaw. Paliwanag ni Ray. Tumango-tango si Leo. Pinaandar niya ulit ang kotse. Maghintay lang kayo dito. Babalikan ko kayo. Binalikan na agad ni Leo ang tatlo. Nang nasa loob na sila ay hindi siya mapakali. Ang ganda naman dito! Sorry po kung marurumi kami. Paliwanag ni Tasha. Ayos lang. Gusto niyo ba maligo? Tanong niya dito. Wala po kaming dalang damit eh. Tugon naman ni Roy. Natawa na mahina si Leo. Ay, ano ba tong ginagawa ko? Nang nasa kusina sila, ay nadatnan nila si Mia na nagluluto. Gulat ang namutawi sa mga mata nito na makita ang kasama niya. Sir, bakit nandito ang mga batang yan? Inihinto nito ang pagluluto. At tatlong bata naman ang nagtago sa kanyang likuran na natatakot kay Mia. Kilala mo ba sila, Mia? Tanong ni Leo. Oo po. Parati ko silang tinataboy. Paliwanag dito habang nakatingin pa rin sa mga maruruming bata. Ayos lang.
Huwag mo na yung gawin ulit. Tapusin mo na yung pagluluto mo kasi magpapabili ako sa iyo ng 3 damit. Alam ni Leo na hindi makapaniwala si Mia pero nagluluto ulit ito. Nang makalabas sa sila sa kusina ay nagsalita si Tasyang. Masungit talaga ang babaeng yun. Matanda na kasi. Sagunda naman ni Ray. Natawa na lamang si Leo. Okay. Ayos ang ba sa inyo kung sabay na lang kayo maligo? Nagitian ng 3. Parati po namin yung ginagawa. O siya, pumasok na kayo sa loob. Imporma niya, masaya ang 3 habang si Leo ay napapangiti na rin. Hindi ka ba nag-aalala na baka magnakaw ang mga batang yan? Pagsasalita ni Mia sa kanyang tabi. Lumingon siya dito. Hindi naman. Naaawa lang talaga ako sa 3. Hindi ako makapaniwala. Nabigla ka na lang napalapit sa kanila. Bumuntong hininga si Leo. Ilang beses ba silang pumupunta dito? Nitong buwan lang. Nagtataka nga ako eh. Paliwanag naman ni Mia. Tumango lamang siya. 15 minuto na ang lumipas ay hindi pa rin tapos ang 3. Nakabalik na rin si Mia kakabili ng damit. Hindi pa rin tapos? Nag-aalalang tanong nito. Baka nag-enjoy. Depensa naman niya. Ilan sandali pa ay biglang lumabas si Tasyang. Sir Leo? Ibinigay niya agad ang damit nito. Sana magustuhan mo. Ngumiti ito dahil nahihiya. Kapag kwan din ay lumabas na ang 2 nitong kapatid. Sa salas ay hindi makapaniwala si Leo sa kanyang nakita. Ngunit may isang bagay siyang gustong itanong sa mga ito. Nasaan palang mama niyo? Anong pangalan niya? Sunod-sunod agad ang tanong ni Leo. Tumingin sa kanya si Tasyang. Si Samantha Ruiz po. Sa puntong yun ay napatitig na lamang si Leo sa 3 bata. Kilala niya ang sinabing pangalan, ngunit hindi siya sigurado kung tama ba ang kanyang naalala. Ilang taon na kayo? Muling tanong ni Leo. 10 po kami, tugon ni Tasyang. May naramdaman si Leo na hindi tama. Ayos lang po ba kayo? Tumango siya sa tanong ni Roy. Sandali rin ay may naisip siya. Maaari ko ba kayong ihatid sa inyo? Kinatitigan niya ang 3 isa-isa. Sana nagkamali lamang ako sa mga iniisip ko. Sabi niya sa sarili. Sige po, medyo malayo rin po kasi kung lalakarin namin. Pagdadahilan ni Roy. Dumango si Leo. Hinayaan din niya saglit ang mga ito na manood ng telebisyon. May naisip siya. Alam niyang hindi siya mapalagay kung hindi niya gagawin ito. Magpapaimbestiga ako. Sambit niya sa sarili. Lumipas sa mga oras ay hinatid na niya ang 3. Kinakabahan si Leo sa maaari niya masaksihan. Sana magkaparehas lang kayo ng pangalan. Saad niya ulit sa sarili habang bumiyahe na sila papunta sa tinitirhan ng 3. Malapit na po tayo, informa ni Tasyang. Ilang minuto pa lumipas ay huminto na sila sa isang kalye. Agad na kumuha ng atensyon ng kanyang kotse. Maraming lumapit na mga tao. Maraming salamat po! Pagpapasalamat ni Tasyang. Unang lumabas si Leo. Na makita siya ng mga tao ay nagsigawan ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit. Lumabas na kayo. Utos niya sa mga bata. Na makalabas na ang 3 ay natahimik ang mga tao. Mga anak niyo ni Samantha ah! Hindi makapaniwala sambit na isang babae. Hindi na pinansin ni Leo ang mga tao bagkus sumunod siya sa mga bata. Hindi pa ba kayo uuwi? Tanong ni Roy. Gusto kong makita ang mama niyo. Tugon niya. Kahit sobrang sikip ng kanyang dinadaan ay hindi sanay si Leo ay tiniis niya ito. Nandito na po tayo, informa ni Ray. Sa kanyang harapan ay isang sementadong bahay, ngunit sa labas pa lamang ay alam mong luma na.
Dito lang po kayo at tatawagin po namin si Mama. Informa ni Tasyang. Tumango lang siya. Naghintay si Leo. Marami pa ring tao na kasunod sa kanya. Lumingon siya sa mga ito at ngumiti kahit nahihiya siya. Nandito po siya! Naninig ang hiyaw ni Tasyang. Tumingin sa pintuan si Leo. Ilang saglit pa ay nalaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Samantha? Mahinang bulong niya. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng kaba. Leo, bakit ka nandito? Tanong nito habang humahakbang paatras. Ikaw, bakit ka nakatira dito? Tanong naman niya. He could not believe it. It has been a decade. Nauutal na sambit ni Leo. Hindi agad makapagsalita si Samantha. Ngunit sa puntong yun, maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Maaari ka na umalis, Attorney Leo. Utas nito. Napatingin si Leo sa mga bata. Anak mo ba sila? Hindi sumagot sa kanya si Samantha. Kinatitigan niya na maayos ang tatlo. He felt something. Anak ko sila, Leo. Ang boses ni Samantha ay para may gustong sabihin. Sino ang ama? Alam niyang hindi niya dapat tinanong ang bagay niyon. Bumuntong hininga si Samantha. Hindi mo na kailangan malaman pa. Anak ko ba sila, Samantha? Mismong siya ay natigilan sa kanyang tanong. Walang narinig na sagot si Leo. Mabilis at tumalikod si Samantha. Naiwan si Leo na hindi alam kung ano ang gagawin. Napatanong tuloy siya sa kanyang sarili. Isang linggo na ang lumipas ay nagpa-imbestiga si Leo. Gusto niyang malaman ang lahat. Mia, ipaghanda mo ko na maraming pagkain. Informa niya kay Mia. Nasa firm pa siya. Maghihintay siya sa resulta ng investigasyon. Ilang sandali pang lumipas ay may kumatok sa kanyang opisina. Attorney Leo, hawak ko na po ang resulta. Informa ni Troy na siyang investigator. Tumango siya. Umupo ito sa upuan. Maganda ba ang balita? Tanong niya agad. Tumitig si Troy sa kanya. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Ngayon lang ako nagkaroon ng kliyente na ganito ang kaso. Hindi ako makapaniwala, attorney. Sabihin mo na sa akin. Tanging sagot ni Leo. Tumikim si Troy. Anak mo ang tatlo, attorney. Ibinigay na nito sa kanya ang folder. Agad niya itong kinuha habang unti-unti nang nanginginig ang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. Kailangan ko kausapin si Samantha. Saad niyang nakatingin kay Troy na parang humihingi siya ng tulong. Hindi mo gagawin agad ang bagay niyan. Tagon nito. Napaisip siya ng malalim. Mabuti na lang talaga nandito si Troy. Isang dekada na ang nakalipas simula noong nangyari ang paghihiwalay namin ni Samantha. Hindi ko alam na may anak pala kami. She never contacted me. Nakakagalit man pero kailangan ko nilang tanggapin. Kwento niya, kaibigan niya si Troy. Kaya nga eh. Akala ko, sa teleserye lang nangyayari ang ganito. Pero, hanggang ngayon ay mahal ko pa si Samantha. Kailanman ay hindi yun nawala sa aking damdamin. Sabi pa niya. Alam ko naman yun. Parati mo siyang ikinukwento sa akin kapag lasing ka na. Utos naman ni Troy. Ganoon talaga kapag sobrang mahal mong isang tao. Kung hindi lang talaga dahil sa mga magulang ko, ay hindi kami nagkahiwalay. Nasayang ang lahat. Nagalit sa akin si Samantha at ito na ngayon ang kahinatnan. Paliwanag pa niya. Bumuntong hininga si Troy. Baka ito na ang tamang panahon para ipagpatuloy ninyo ang naudtot na pagmamahalan. Naramdaman ko na naghihintay lamang si Samantha sa iyo. Paano ko namang gagawin yun? Tanong ni Leo. Tumawa na mahina si Troy. Hanggang ngayon ay wala ka pa ring alam sa love life na yan? Ano ang gagawin ko? Giit niya.
Tinitigan siya ni Troy. Magsimula ka sa umpisa. Simulan mo sa anak mo. Alam ni Leo na maraming mapupuntahan ng kanyang gagawin, pero kung hindi naman niya gagawin, ay mananatiling nakatago na lamang ang lahat. Sir, saan po kayo pupunta? Wala po yatang pasok sa trabaho ngayon. Nilingon niya si Mia. May importanteng puntahan lang. May dala siyang bulaklak. Lumabas siya ng gate. Nadatnan niya ang 3 bata. Nandito ulit kayo? Sabit ni Leo. Manghihingi po kami ng pagkain. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Tasha. Sana po ikaw na lang ang papa namin. Sambit ni Roy. Natigilan siya. Wala ba kayong papa? Tumango silang 3. Pwede naman ako. Nagtingin na sila sa isa't isa. Talaga po! Tumango naman siya. Pero sa ngayon, pupuntahan natin ang mama mo. Tutulungan niyo ako suyuin siya. Po? Maliligaw ka pa sa mama namin? Mismo si Leo ay hindi alam kung ano ang isasagot. Ito lang naman kasi ang natitira niyang plano. Ganoon na nga. Masaya niyang tugon. Sana sagutin ka ni mama. May maliligaw kasi na magnanakaw si mama. Ayaw namin sa kanya. Paliwanag ni Tasha. Kinabahan bigla si Leo. Kaya sa puntong yun ay naging determinado siya. Na makarating na sila sa tirahan ni Samantha, ay agad niyang kinuha ang bulaklak. Magiging mayaman siguro tayo kung siya ang papa natin, ano? Mahinang bulong ni Ray. Kung alam lang ninyo. Sabi ni Leo sa kanyang sarili, kahit ka noon, gusto niyang sabihin na siya ang tunay na ama ng mga ito. Nandito na po tayo, imporma ni Tasha. Kinakabahan na si Leo na baka maging agresibo si Samantha. Kaya nang nasa loob na sila ng bahay, ay ikinagulat nito ang pagdating niya. Leo, bakit ka nandito? Hindi ito makapaniwala. Tinignan niya si Samantha. She was so simple. Hindi kagaya noon na sobrang plakado ang makeup at sexy. At kung sexy manamit. But Leo much like her than before. Nandito ako para humingi ng kapatawaran sa mga nagawa ko sa iyo noon. Here. Ibinigay din niya ang bulaklak. Naghagikikan ang 3 bata. Bagay sila. Tapos sa'yo, Leo. Hindi na natin mababalik yun. Matagal na rin kitang pinatawad. Kaya ayaw ko na ng gulo. Paliwanag ni Samantha. Humakbang si Leo. Hindi siya natakot sa maaaring gawin nito. Determinado siyang maibalik sa kanya ang pagmamahal nito. Sam, mahal pa kita. My love for you never faded. Mismo si Leo ay hindi makapaniwala sa kanya sinabi. Nagpapatawa ka ba? Nauutal nitong tanong. I'm serious, Sam. Alam ko na galit ka sa akin. But now, with this triplet, alam kong anak ko sila. Anak natin sila, Sam. Hindi makapagsalita si Samantha. Umupo ito sa upuan, sira habang umiiyak. I'm sorry na bigla na lamang ako sumulpot after ng 1 dekada. At the same time, ito na yata ang tamang panahon para ipagpatuloy natin ang naudlot noon. Paliwanag pa niya. Tinignan ni Leo ang triplet na ngayon ay masaya sa mga nangyayari. Kumindat si Leo sa mga ito. Umalis ka muna, Leo. Tinaboy naman siya ni Samantha at hindi siya nagpatinag. Marinig ko lang na sabihin mong mahal mo pa ako, ay aalis agad ako. Sambit niya. Hindi kita mahal, Leo. Alam kong nahihiya ka lang. Panunuyo pa rin niya. Sana maintindihan mo ang lahat, Leo. Hindi madali sa akin ang nangyayari ngayon. At oo, anak natin ang triplet. Kahit ngayon lang. Hayaan mo ko itaguyod ko sila. Umiiyak si Samantha, kaya nahihirapan ito magsalita. Hindi ko sila kukunin sa iyo, Sam.
Bubuo ako ng pamilya. Ayaw mo ba yun? Ayaw mo bang ibigay sa kanila ang magandang buhay? Dahil ba sa naghirap ako? Tumingin ito sa kanya. Bumuntong hininga si Leo. Hindi yun ang gusto ko sabihin. Mahal kita, Sam. Hindi mo ba natatanggap ang mga text ko sa old number mo? Natigilan si Samantha. Akala ko na nagbibiro ka lang. Akala ko hindi yun totoo. Kahit 1 dekada na ang nakaraan, ay hindi pa rin nawala sa akin ng pagmamahal. Nagbabasakali pa rin akong kahit man lang isang text mo ay makatanggap ako. Pero hindi. Gayunpaman ay hinayaan ko na lang na araw-araw ako mag-text sa old number. Hindi sumagot si Samantha. Ilang sandali pa ay nagpunas sa ito ng luha. Patawarin mo ko. Kung tinago kong anak natin, Leo. Natatakot ako at nagagalit ako. Paliwanag ni Samantha. Wala akong karapatang magalit sa iyo, Sam. May kasalanan din ako. Hinayaan kitang maging miserable. Habang kaya ko namang sagipin ka. Sa puntong ito ay unti-unti nang tumutulo ang kanyang mga luha. Kailangan pa ba natin gawin to, Leo? Matagal nang tapos ang lahat. Sambit ni Samantha. Nagpuna si Leo. Hindi pa tapos ang lahat, Sam. We can make it right this time. Walang narinig na kasunod si Leo. Bagkus tinignan niya ang mga anak. Lumapit siya sa mga ito dahil umiiyak din ang tatlo. Huwag na kayong umiyak. Yes, I am your father. Hindi ko alam noong una pero dahil nagpa-imbestiga ako ay nalaman ko. Paliwanag niya sa mga ito. Kahit marumi ang mga ito ay niyakap pa rin niya. Huwag mo silang kunin sa akin, Leo. Pagsasalita ni Samantha. Hindi ko sila kukunin. They are yours. We can talk, Sam. Paliwanag niya dito. Umalis ka muna. Utos si Samantha. Tumayo si Leo. Tumango siya dito. Yeah, pero babalik ako para sa inyong 4. Isang araw ang lumipas ay bumalik si Leo. Kitang-kita niya sa mga mata ni Sam na nagdadalawang isip pa ito. Hindi ko alam kung maganda pa ito. Saad nito, nasa loob na sila ng sasakyan. He will do everything for them. Unti-unti niyang hinawakan ng kamay ni Sam. Akala niya lilihis ito, pero hinayaan siya. Mahal natin ang isa't isa, Sam. Hindi mo kayang itanggi iyon. Dahil hanggang ngayon, mahal mo pa ako. Itong ginagawa ko ay para sa atin to. Paliwanag ni Leo. Lumingon siya sa direksyon ng mga anak. Ayos na ba kayo dyan? Masaya niyang tanong. Tumango ang mga ito habang nakangiti. He was so happy. At the same time ay na-overwhelm siya sa bilis ng pangyayari. Kung ganoon, nandito naman na tayo. Sana nga may magandang patutunguhan ang lahat ng ito. Giit ni Samantha. Leo smiled her. It was an assurance. May papa na tayo! Masayang sambit ni Tasyang nang bumiyahe na sila papunta sa bahay ni Leo. Mayaman pa! Masayang segunda naman ni Ray. Tumingin siya kay Samantha at ganoon din pala ito sa kanya. Pagpasensya mo na ako, Leo. Hindi ko nabigay sa kanila ang buhay na karangyaan. Nahihiyang sabi ni Samantha. Wala kang dapat ihingi ng pagpasensya, Sam. Things will work, okay? Nandito na ako para ispoil ko kayo. Paliwanag niya dito. Tumahimik na ulit si Samantha. Nang makarating na sila sa bahay nila, ay abot hanggang langit ang ngiti ni Leo. Ang ganda naman dito. Namamangha si Samantha. Ma! Pinakita ni Leo mga kwarto ng bahay niya. Sobrang ganda lahat. Nasiyang sambit ni Roy. Tinignan ni Leo ang anak na binatukan naman ni Tasyang. Sinabi ko na sa'yo na papantawag natin sa kanya. Muling pinatukan ni Tasyang ang kapatid.
Mahinang tumawa si Leo. Tinignan niya si Samantha na nakangiti na pala. Makukulit talaga ang mga yan, sabi ni Samantha. Naranasan ko na ang kakulitan nila dito sa bahay. Kwento ni Leo. Dito pa sila nanlilimos? Tanong ni Samantha. Tumawa na mahina si Leo. Naalala niya ang mga araw na nanlilimos ang mga ito. Yes, pabalik-balik sila dito. Natatawa niyang kwento. Kung naibigay ko lang sa kanila ang buhay ni dapat, ay hindi nila nararanasan ito. Lumungkot ang boses ito. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Samantha. Nandito ako. Tayo. Ibibigay ko sa inyo yun. Simple lang nang umiti si Samantha. Na makapasok na sila sa bahay, ay dumiretso sila sa kusina. Papa, wala ka bang ibang anak? Biglang nagtanong si Tasyang. Sa puntong narinig niya ang pagtawag dito ng papa at ang tanong na yun ay talagang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Tasyang, giit ni Samantha. Dahil hindi pa sila nakaupo sa upuan ay hinawakan ni Leo yung kamay ni Samantha para sabihin na ayos lang. Hindi ako nagkaroon ng asawa at anak. Paliwanag niya kay Tasyang. Tinignan niya si Samantha na nakatingin sa kanya. Ang mama niyo lang ang minahal ko. Sabi pa niya. Humigpit ang paghawak niya sa kamay ni Samantha pero agad niya itong binitawan. Kumain na tayo dahil mamaya ay pupunta tayo sa museum. Imporma ni Leo. Talaga, Papa? Si Roy ang nagtanong. Yes! Noon ka pa gustong pumunta dyan eh. Si Tasha ang nagsalita. Sasama ka ba? Tinanong ni Leo si Samantha. Wala akong magandang susuotin eh. Pagdadahilan nito. Ako na ang bahala dyan. Sige na, kumain na kayo. Masaya si Leo na kahit noon ay hindi niya hiniling ang bagay ni ito ay bigla na lamang dumating sa kanya. He never expected this. Matapos silang kumain ay hinayaan nilang nanood ng TV ang mga anak. Leo, mag-usap tayo. Panimula ni Samantha. Silang dalawa lamang ang nasa kusina. Ang daming nating dapat pag-usapan. Tugon naman ni Leo. Gusto ko lang formal na sabihin sa'yo. Nagsisisi akong hindi ko agad sinabi sa'yo na may anak na tayo. Paliwanag ni Samantha. Maghuhugas sa sana ito ng plato ay pinigilan niya ito. Kaya ko na. Pigil din ni Samantha. Hindi mo sinasabi sa akin dahil ba ay akala mo hindi ako maniniwala? Tumikim muna si Samantha. Isa din yun. Natatakot ako na baka kapag nalaman mo ay ilayo mo sila sa akin. Naiintindihan kita, Sam. I wanna make things right. Magtiwala ka sa akin. Paliwanag ni Leo. Ang bilis sa mga pangyayari, Leo. Yeah, that's what I thought. Tatanungin kita, Sam. Kaya mo ba akong hayaan na iparamdam sa inyong pagmamahal ko? Lumingon sa kanya si Samantha. Tama bang ginagawa mo, Leo? Kasi natatakot ako. Iginiya ni Leo ang palad ni Samantha sa kanyang puso. Feel my heartbeat, Sam. Ikaw ang sinasabi nito. Sa loob ng isang dekada, ay wala akong ibang hiniling kundi ang mabalik ka sa akin. Paliwanag ni Leo. Hindi ako gusto ng mga magulang mo. Giit nito. They are dead. Kwento niya. Nabigilan si Samantha. Hindi ko sinasadya. Unti-unti ay hinawakan ni Leo ang magkabila ang mukha nito. Wala silang galit sa'yo. Sa akin sila galit. But before they died, sabi nila sa akin na hanapin ka. Tumulo ang mga luha ni Samantha. Yun din ang dahilan kung bakit ito yumakap sa kanya. Ipinikit ni Leo ang mga mata at nagpipigil ng mga luha. Mahal kita, Leo. Walang araw na hindi ako humiling sa kalangitan na sana dumating ka ulit sa buhay ko.
At ngayon, siguro ito na ang tamang panahon para sa pagmamahalan nating naudlot noon. Bulong ni Samantha. Humigpit ang kanyang pagkayakap dito. Magsimula tayo ulit. Isang buwan na puno ng kasiyahan at pagbabago sa buhay ni Leo. Ngunit nanatiling sikreto ang lahat dahil hindi pa siya handa na makilala ng lahat na may anak pala siya. Lalo pa na 1 dekada ang nangyari. Pa, hindi pa kami pwedeng pumunta sa trabaho mo? Mapag-usisan tanong ni Tasyang. Simula noon, napasinan niya na matalino pala ito si Tasyang. Trisha, sa susunod ay dadalhin ko kayo doon. Baka magulat ang mga katrabaho ko eh. Paliwanag niya dito. Nakita naman niya ang pagsimangot ng mukha nito. Trisha, hindi pwedeng pumunta ang mga bata sa trabaho. Tinignan niya agad si Samantha na nakatayo na pala sa kanilang harapan. Nilapitan niya ito at naghalika sila. Thank you. Ngumiti si Samantha. Welcome. Maaga akong uuwi mamaya. Magbihis kayo kasi pupunta tayo sa restaurant ko. Informa niya. Nagliwanag naman ang mga mukha ng triplet. Sige na, pasok na ako sa trabaho. Paalam niya. Ingat. Simpleng biling ni Samantha. Tinanguan niya ito. Habang nasa kotse na siya, ay kinuha niya sa katabing upuan ang mga papeles. Inayos niya kasi ang mga ito para sa kanyang mga anak para mas maangkin niyang sa kanya ang mga ito. Nang nasa firm na siya, ay sinalubong siya ni Troy. So, kamusta naman na may pamilya? Masayang tanong nito. Ngumiti siya. Ang saya. Araw-araw ay hindi ko alam kung nananaginip lang ba ako. Grabe ano? Sinong hindi magtatanong na may anak palang isang sikat at mayamang attorney? Giit ni Troy. Nalukot ang kanyang muka na napansin ni Troy. Oh, bakit naman biglang nalukot mukha mo? Kasi hindi ko pa kaya sabihin sa maraming tao na may anak na pala ako. Hindi ko alam kung ano ang masasabi nila. Paliwanag niya. Tinap ni Troy ang kanyang balikat. Attorney, hindi naman kasi mahalaga kung anong sasabihin ng mga tao tungkol sa'yo. Tsaka, ano pang masasabi nila? Isa kang so after. Naintindihan naman niya si Troy. Kaso lang talaga, ay nag-aalala ako. Well, mangyayari ang dapat na mangyari. Matalino ka naman tao, kaya magagawan mo yan ng paraan. Giit nito. Tumangulang siya. Sabay na silang pumunta sa opisina. Ano pa lang kailangan mo dito sa firm? Biglang tanong ni Leo. May kliyente kasi akong attorney dito. Maibibigay ako sa kanyang resulta. Paliwanag nito. Hindi na siya sumagot, bagkus sa patitig na lamang siya sa litrato ng kanyang mga anak. Kahapon ko lang napagtanto na hindi ko pala na-realize agad. Nakamukha ko pala ang mga lalaki kong anak. Kwento niya bigla. Nakita ko nga. Unang tingin ko pa lang sa kanila. Ay may kahawig talaga sila sa'yo. Sagot naman ni Troy. Masaya ba talagang may anak? Tanong ulit ni Troy na hindi siya makapagsalita agad. Ito ang unang buwan na kasama ko mga anak ko. Bumabawi pa ako sa kanila. Kaya siguro masasabi kong masaya. Paliwanag naman niya. Kung sa bagay, how about your relationship with Samantha? Tanong ulit ni Troy. Umabot sa tenga ang kanyang ngiti. We start to make it right. May nangyari sa amin at naging maganda naman ang samahan namin. Hindi mo ba siya papakasalan agad? May kaunting tawa pa si Troy. Natawa na rin si Leo. Darating din kami dyan. Masyado pa maaga. I mean, kailangan ko muna masigurado na gusto talaga ni Samantha ang mga mangyayari. I could see na determinado ka talaga. Giit ni Troy. Mahal ko si Samantha, Troy. Alam mo yan noong nasa college pa tayo. Sasagot na sana si Troy ay biglang tumunog ang cellphone nito.
Pupuntahan ko muna mga kliyente ko. Imporma nito. Tumango lamang si Leo. Nang makaalis na si Troy, ay tinignan niya ang litrato ni Samantha. Nag-scroll pa siya sa kanyang gallery. Nakita niya ang litrato nilang dalawa noon. Napakagat siya ng lati dahil mapapangiti na naman siya. Kinahapunan ay maaga siyang umuwi. "Nandito na si Papa!" Sigaw ni Trisha. Agad naman siya lumabas ng kotse. Sinalubong siya ng mga anak. Nasaan ang mama niyo? Tanong niya agad. "Nasa loob po. Bakit? Gusto mo na ba siyang makita?" May panunuyo ang boses ni Ray. Tumango siya habang malapad ang ngiti. Siguro, ang ganda ng mama niyo. Giit ni Leo. Hinila na siya ng kanyang mga anak. 1 buwan na ang lumipas. Ganoon din kabilis nagbago ang pakikitungo ng kanyang mga anak. Ang bilis na maganda ang kanilang samahan. "Kanina pa panay ng bihis si Mama. Baka daw hindi mo magustuhan." Natatawang kwento ni Roy. Natawa na rin si Leo. Na makapasok na sila sa bahay, ay nakita niya agad si Samantha na nakaupo sa sofa. Sam, Banggit ni Leo. Mabilis na tumingin ito sa kanya, ngunit nahihiya. "Huwag mo ako i-judge sa suot ko, ha? Hindi kasi ako marunong magpaganda." Kwento nito. Alam niya magsisinungaling lamang ito dahil noon pa man ay maganda na ito kung manamit. Tumayo na si Samantha at nang makita ni Leo ang kabuuan nito ay kumabog. Nang kumabog ang kanyang puso. ang ganda mo. Komplimentado ni Leo. Pinubola mo lang ako eh. Nahihiyang sambit nito. "Ma, ang ganda mo kaya!" Sabi ni Trisha. Nang nasa restaurant na sila, ay pagkamangha lamang ang nakikita ni Leo sa kanyang mga anak at lalo na sa kanyang pinakamamahal na babae. "Pa, ikaw talaga ang may-ari nito?" Masayang tanong ni Roy. Tumango siya. "Kapag malaki na ako, magtatayo din ako ng restaurant." Patuloy pa nito. Natawa na mahina si Leo. Tinignan niya si Samantha. Nagmana yata sa akin ang mga anak natin. Proud niyang bulong. Pabiro siyang kinurot ni Samantha. "Sa akin nagmana ang mga yan." "Uy, asweet nila!" Si Ray ang nagsalita. Nagtawa na silang lahat. Iginiya na niya ang mga ito sa malaking lamesa. "Thank you for doing this to us, Leo." Nagpapasalamat ni Samantha bago ito umupo. I want to spoil you, Sam. Tugon naman niya. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na ang mga waiter. Nang maiprepare na ang mga pagkain ay kakain na sana sila ay napatigil si Leo. "Roy, ikaw na magtatasal," imporma ni Ray. Nabigla si Leo dahil akala niya walang alam sa ganitong bagay ang mga anak niya. Kahit saan, lagi silang nananalangin bago kumain. Paliwanag ni Samantha. He thought too, noong unang beses siyang pinakain ng mga anak ay talagang nagdasal ang mga ito. Hindi sanay si Leo nitong mga araw. It's good. Hindi ko kasi ine-expect. Thank you for raising them, Sam. Doon lang niya naisipang magpasalamat kahit magkasalo naman sila sa loob ng 1 buwan. Nakibit lang ng balikat si Samantha. "Masaya lang tayong nakakain ng ganito karami. Ang sasarap pa!" Masayang sambit ni Trisha. "Tasyang, kain ka na lang," giit ni Samantha. It's okay, Sam. Ganyan talaga mga bata. Paliwanag naman niya. Nag-enjoy si Leo na makitang masaya ang kanyang buong pamilya. Habang kumakain sila ay hindi talaga niya maitatanggi na mas lalong gumaganda si Samantha. "Kanina ka papatingin-tingin sa akin," nagsasalita nito. Natigil si Leo. Ang ganda mo kasi. "Kumain ka na nga lang," giit nito, ngunit nakita ni Leo ang pagising ni Samantha.
Ilang minuto ang lumipas ay tumugtog na ang kanta. Tinignan niya si Samantha. Dahil kapos naman silang dalawa na kumain, ay tumayo siya. Lumapit siya dito. Can I have a dance? Tanong niya dito. Hindi na nagpakipot si Samantha. Agad itong hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ako marunong sumayaw. Parehong kaliwaan pa ako. Nahihiyang wika ni Samantha. Tumawa si Leo. Kahit naman ako. Let's just enjoy this moment. Lumalalim ang gabi ay ganoon naman kalalim ang nararamdamang pagmamahal niya kay Samantha. Leo, bulong ni Samantha. Paano kung bigla na naman akong lumayo sa'yo? Ang tanong nito ay nagpatigil sa kanya. Muling sumayaw si Leo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit. Bumuntong hininga at tumitig sa mga mata ni Samantha. Ang tagal ng panahon tiniis ko. Ayaw ko muli ka mawala sa piling ko, Sam. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun. Ito ang muling pagkakataon ko na iparamdam sa iyong mahal kita. Paliwanag ni Leo. Sadyang hindi inaasahan ni Leo ang sumunod na pangyayari. Inilapit ni Samantha ang sarili nitong mukha sa kanya. Sam. Bilong lamang ng kanyang sinabi. Hanggang sa magkalapat na ang kanilang mga lapi, ay patuloy sila sa pagsayaw. Ilang taon na ang lumipas simula noong huli nilang paghalikan, but it seemed so fresh to him. Para may kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan patungo kay Samantha. Ipinikit din ni Leo ang mga mata. Huwag kayong tumingin na! Narinig ni Leo ang boses si Tricia. Kapag kwan din ay nagkaroon ng puwang ang kanilang labi, nagtitigas silang dalawa ni Samantha. Naramdaman mo ba yun? Tanong nitong hindi pa rin nawala ang titig. Ngumisi si Leo. Yeah, it was so strange. Tumango si Samantha. Sa pagkakataong yun ay kusan nang inilapit ni Leo ang kanyang bibig kay Samantha habang hawak niya ang magkabilang pisngi nito. Pikit ulit! Imporma ni Tasha sa mga kapatid. Pagkatapos ang kanilang halikan ay sakto ring tumugtog ang kanta ni Ying na Ikaw at Ako. Ikaw at ako lang, Sam. Bulong ni Leo. Sumandal si Samantha sa kanyang balikat. Ipinikit ni Leo ang mga mata sa muling pagkakataon habang nilalasap niya ang magagandang kanta. Kailan kaya sila ikakasal? Si Roy naman ang nagsalita. Dahil di sa narinig nila ay nagtawanan sila ni Samantha. Tumigil ang kanta ay ayaw sanang tumigil si Leo. Inilapit niya si Samantha sa upuan nito. That was great! Masiyang sabi ni Leo. Kinandatan niya si Samantha na napangiti lamang. Natapos ang gabing yun na puno ng kasiyahan at pagmamahal. Umuwi silang dala ang mga natitirang pagkain. 3 araw ang lumipas ay hindi makapaniwala si Leo na naipanalo niya ang isang malaking kaso. Isang korap na politiko ang naipabagsak niya laban sa mayaman. Na makauwi siya sa bahay ay sinalubong siya ni Samantha. Nakita ko ang balita. Pugad nito. Imbis na sumagot siya ay hinalikan niya ito diretso. Pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi na dapat nila pinapalabas ang mga ganyang balita. Tugon niya. Natatakot ako para sa iyo. Hindi ka ba natatakot ng kalaban mo ang mga politiko? Mahinang natawa si Leo. Walang mangyayaring masama sa akin. Okay? Alam na ng buong bansa kung sino ang napabagsak ko. Tumango lamang si Samantha. Kung ganoon, ipagdiwag natin ang pagkapanalo mo. Yon ang nagpasaya sa kanya. Tulog na ba ang mga bata? Kakatapos ang nila sa activity na homeschool, pero sinabihan ko na sila na matulog na. Paliwanag ni Samantha. Hinila na niya ito papunta sa kusina. Let's have a drink. Ang saya mo ngayon na. Saad ni Samantha.
May pupuntahan tayo bukas. Imporma niya. Saan naman? Ngumiti siya, sabay halik kay Samantha. Surprise. Kumuha na si Leo ng wine sa minibar. Binuksan niya ito at nagsalin sa wine glass. Ngunit napansin niya si Samantha na nakatingin sa kanya. What's with that stare? Nagtataka niyang tanong. Leo, nahihiya ka bang malaman ng mga tao na may anak ka na? Ang tanong ni Samantha ay naging dahilan para mabitawan niya ang botelya ng wine. Napatitig siya dito. Kinabukasan ay hindi maganda ang gising ni Leo dahil hindi siya nakatulog na maayos. Papasok ka na? Tumingin agad siya sa kanyang tabi. Ngumiti si Leo at humalik kay Samantha. Mamaya pa. Naalala niya ang mga sinabi nito kagabi. Hindi talaga siya nakapagsalita. He reverted the conversation into other. Anong gusto mo? Ipagluto kita. Informa ni Samantha. Muli siyang ngumiti dito. My favorite, Sam. Tumango si Samantha. Sige, maligo ka na at pagkatapos ay pumunta ka sa kusina. Tumayo na si Samantha at nagtungo na sa kusina. Kinatitigan niya ang likuran nito. He smiled. I'm sorry that you feel that way. Sabi niya sa sarili. Gusto niya sanang sabihin yun pero nagdadalawang isip siya. Pagkatapos sila yung maligo ay nagbihis na siya at tumiretso sa kusina. Nadatnan na niya si Samantha na inihanda na ang kanyang baon. Bago pa siya tuluyang pumasok sa kusina, ay bumuntong hininga muna siya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan ang paborito ko. Pagsasalita ni Leo, narinig niya ang mahina nitong tawa. Malilimutan ko ba ang parating kinakain na mahal ko? Ngumiti si Leo. Humalik siya sa leeg nito. Doon ka na nga, kumain ka na. Utos ito. Pero hindi siya sumunod. Tumahimik si Leo. Mahina siyang tumikim. Sam, masaya ka ba talaga na muli tayo magkasama? Mahina lamang ang kanyang boses. Tumigil si Samantha sa paglalagay ng pagkain. Bumaling ito sa kanya. Tumitig sa kanyang mga mata at unti-unti nitong hinaplos ang magkabilaan niyang pisngi. Wala ko pinagsisisihan, Leo. Masaya ako na muli tayo nagtagpo. Ikaw ba? Masaya ka ba na nandito kami? Dahil sa tanong ni iyon ay para bang may ibang ibig sabihin sa Samantha sa kanya. Hinaplos din niya ang pisngi nito. Masaya ako. Sobrang saya ko, Sam. Hindi mo ba nararamdaman yun? Mismong siya ay hindi makapaniwala sa kanyang tanong. Leo, 1 buwan na tayo nagsama sa isang bubong. Alam ko na may kulang. At alam mo na rin yon. Saad nito, naipikit niya ang mga mata, walang lumabas sa kanyang bibig. 2 buwan na ang lumipas na kay bilis. Hanggang ngayon na hindi pa rin makapaniwala si Leo na naging maganda ang kahinatnan ng lahat. Natala mo si Governor! Pagsasalita ni Troy sa kanyang harapan. Ngumiti si Leo. Ang saya ko lang na bawat buwan ay may napapabagsak akong mga masasamang politiko. Ngunit hindi makitaan ni Leo ng kasiyahan si Troy. What's with that face? Tanong niya, bumuntong hininga ito. Hindi ka ba natatakot para sa pamilya mo, Leo? Tumayo na rin ito para kumuha ng cookies na nasa maliit na lamesa. Dahil sa tanong ni iyon ay mahina siyang natawa. Bakit naman ako matatakot, Troy? No one know except you that I have kids and Sam. Doon na muling tumingin sa kanya si Troy na may lungkot sa muka. Isa rin siya sa iniisip ko eh. Alam ko na problema mo yan. Pero hindi nararamdaman ng mga anak at ni Samantha na para mo silang kinahiya sa mga tao. Bumuntong hininga si Leo. Naiintindihan kita, Troy. Ayaw ko lang talaga may mangyari sa kanilang masama. Kapag ba ipagsigawan ko sa buong mundo, ay anong makukuha nila?
This world is cruel. Alam mo ang sitwasyon namin. Ano naman ang masasabi ng mga tao sa kanila? Sa akin ayos lang na may matatanggap akong masasama. For them, I don't want to get the cruelty. Matapos ang sabihin na mahabang linya yun, ay tumayo siya. Lumapit siya kay Troy. Hinawakan ni Leo yung balikat nito. I'm planning to marry Sam. Pero bago yun, I want to make this thing right. Muli niya sabi. Tumitig na lamang sa kanya si Troy habang tumango. One thing, attorney. Huwag mong iparamdam kay Sam na parang wala lamang sila. I've been there. Pahabol ni Troy. Pilit nang ngumiti si Leo. Dahil di sa sinabi ni Troy ay napaupo siya. Akala ko talaga kapag muli kami nagkabalikan ni Samantha ay magiging maayos lamang ang lahat. Though, ang ganda ng buhay na to. Wika niya. Every problem has its own solution. Ninta niya ni Troy. Bumuntong hininga na lamang siya. Napahilutin siya ng kanyang sentido. Sumapit ang hapon ay umuwi siyang maraming iniisip. Ngunit sa kanyang pag-uwi ay tila ba tahimik ang buong bahay. Alam niyang kapag ganito ay naririnig niya ang sigawan ng mga anak. Nang makita niya si Mia sa hardin ay nilapitan niya ito at nagtanong agad. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Leo. Bumaling si Mia sa kanya na nagulat pa. Sir naman, kinulat niyo po ako. Wika nito. Nasa loob lang ba ang mga bata? Tanong niya ulit. Tumango si Mia. Pinatulog yata ni Ma'am Samantha. Tumango siya, pero may naramdaman na si Leo ng kakaiba. Tumitig siya kay Mia. Ayaw ko talaga nagingin ng titik mo sa akin, sir. Reklamo nito. Sorry, may iniisip lang ako. Pagdadahilan niya, agad niyang tinalikuran si Mia. Na makapasok na siya sa loob ng bahay ay talagang tahimik. Sam! I'm home! Sigaw niya, binaling niya ang paningin. Pumunta siya sa kusina pero wala talaga. Trisha! Roy! Ray! Sigaw niya ulit. Bumukas ang pinto ay nakita niya si Mia na hinihingal. Sir, may problema ba? Natatakot itong tanong. Wala ang mga bata at pati na rin si Sam. Imporma niya. Nalaki ang mga mata ni Mia. Baka po naglayas. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto nila ni Samantha. Kinabahan na si Leo. At nang binuksan niya ang pinto, ay tahimik nga ito. Nasaan ba sila? Medyo naiinis na talaga siya. Pinuntahan naman niya ang kwarto ng mga anak at nang mabuksan niya ito, ay natuod na lamang siya sa kanyang nasaksihan. Congratulations! Sigaw nilang apat na sabay-sabay. Ngunit sa puntong yun ay hindi magawang ngumiti ni Leo. Nagtataka rin siya sa kanyang naging reaksyon. Hindi yata nagustuhan ni Papa. Bulong ni Tasha sa mga kapatid. Napatitig na lamang si Leo kay Samantha na may hawak na paper tap. Sam. Banggit niya sa pangalan nito. Kumibot-kibot ang bibig nito. Hindi mo ba nagustuhan? Gusto ka lang namin sa persahin dahil nanalo ka ulit sa kaso. Napabuntong hininga siya. Akala ko kasi umalis kayo nang hindi nagpaalam sa akin. Dahil sa kanya sinabi ay nanlaki ang mga mata ni Samantha. Ang mga anak naman niya ay biglang yumakap sa kanya. Hindi matanggap ang kanyang titik kay Samantha. What I mean is, akala ko pumunta kayo sa dating yung tinitirhan. Ngunit, huli na ang lahat dahil nakita niya ang pagkunot ng noo ni Samantha. Sa minutong yun, alam ni Leo na may nagawa siyang hindi maganda. Pa, nagluto kami! Sana magustuhan mo! Masayang ninta niya ni Trisha. Tayo na sa kusina! Sambit ni Roy. Hinila na siya ng mga bata. Sumunod sa kanila si Samantha na parang walang nangyari. I have to explain. He thought to himself. Natapos ang kanilang celebration na puno ng tawa dahil sa kanilang mga anak.
Sabay din silang naghugas sa mga plato, pero kita ni Leo na may kakaiba talaga kay Samantha. He knew it. Pwede pa tayo mag-usap? Pinigilan niyang lumabas muna si Samantha ng kusina. Para saan, Leo? Iba rin ang tono ng boses ito. Hindi siya makasagot. Nasa kanyang dila lamang ang gusto niya sabihin. Leo, ano gusto mo pag-usapan natin? Tumingin na ito sa kanyang kamay na nagkahawak sa braso. Agad naman niya itong binataywan. Galit ka ba sa akin? Nauutal siya habang itinatanong yun. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Bumantong hininga si Leo. Tungkol kanina. It sounds so... Hindi pa man niya natapos sa sasabihin ay umeksena na ulit si Samantha. Huwag mo nang isipin ang bagay na yun. Umalis si Samantha na hindi man lang nagpaalam sa kanya. Napatampal siya sa kanyang sentido. Maagang nagising si Leo. He was about to say good morning and hug to Samantha ay wala na siyang naramdamang katabi. Na-alerto si Leo. Sam? Nagpuna siya ng mga mata. Akala niya nananaginip lamang siya. Mabilis siyang umalis ang kanilang kwarto. Pumunta muna siya sa kwarto ng mga anak pero wala siyang nadatnan. Sa puntong yon ay kinakabahan na siya. Mia! Sigaw niya nang nasasalas na siya. Mabuti na lang nakita niya agad si Mia. Nakita mo bang mga anak ko? Tanong niya. Hindi po eh. Nagtataka nga ako kasi walang pumunta ngayon sa hardin para mag-good morning sa akin. Paliwanag nito. Kinabahan na lalo si Leo. Pumunta siya ng kusina. Ngunit wala siyang nakita. Pagbalik niya sa salas, ay nandoon pa rin si Mia. Lumayas ata sila. Kwento niya. Nalaki ang mga mata nito. Bakit po? May problema ba? Mami ako nasasabihin. Hindi ko rin kasi alam. Paliwanag niya. Hahanapin ko muna sila sa labas. Pero kapag wala sila doon, baka bumalik sila sa dati nilang tinirhan. Naghanap muna siya sa labas pero wala siyang nakita talaga. Mabilis ang kinuha ang susi sa loob ng bahay. Na makabalik na ay nagmadali na siyang sumakay sa kanyang kotse. Asan na kayo? Tanong niya habang bumabiyahe niya. Habang hindi siya mapalagay sa loob ng kotse ay tumunog ang kanyang cellphone. Nagpark muna si Leo sa gilid. Attorney Castro. Banggit niya sa caller. Bihira lamang itong tumawag sa kanya at sa tuwing may emergency lang, kaya mas lalo siyang nababahala na may kinalaman ito sa paglalayas ng kanyang mga anak na si Samantha. Attorney Leo, nabasa mo na ba ang mga news sa social media at napanood mo na ba ang balita? Agad nitong pagsasalita. Nangunot ang kanyang noo. Ano pong ibig niyo sabihin? Just go to internet. Utos ito ni Attorney Castro. Nanginginig ang kanyang dalawang kamay habang hawak ang cellphone. He scrolled down to his feed at na makita niya ang mga balita ay natigilan siya. It can't be. Mahinang sabi ni Leo. Hindi nawala ang panginginig ang kanyang mga kamay. He could not control his temper. Inihagis niya ang cellphone sa backseat. Hindi nila ako naiintindihan. Mananagot ang may gawa nito! Saad ni Leo na sobrang galit. Isanandal na lamang niya ang kanyang noo sa kanyang maneho. Inihampas din niya ang kanyang kamay doon. Kapag kuwan ay tumunog ang kanyang cellphone. Inabot niya ito at sinagot. Troy, Bagit niya sa pangalan ng kaibigan. Magkita tayo. Imporma nito. Nag-text agad sa kanya si Troy ng address. Imbis na pupuntahan niya ang kabilang barangay, ay dumiretso siya sa bahay ni Troy. Nang nasa bahay na siya ni Troy, sinalubong siya nito. Ayos ka lang? Tanong nitong nag-aalala. You have to make a statement about the issue. Patuloy pa nito. Tumango siya, pero sa minutong yun ay ayaw niyang problemahin ang issue. Gusto ko muna magpahinga. Request niya. Sumunod na siya kay Troy sa loob ng bahay nito. Nakaupo na siya sa sofa ni Troy at hindi pa rin siya mapalagay. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Nagsasalita niya.
Wala kang dapat na patunayan sa kanila, attorney. Lilipas din ang issue na ito. But you have to release a statement. Paliwanag ni Troy. Somehow, he had a point. Napatitig siya dito. Leo should do the right thing. May solusyon ka ba kung ano ang gagawin ko? Na mental block yata ako. Lalo pa ay naglayas ang mga anak ko at si Sam. Kwento niya. Tumingin sa kanya si Troy. Naglayas sila? Tumango siya. Ay, ito na nga bang sinasabi ko sa iyo noon eh. Tumango ulit si Leo. Any solution? Make a video of yourself. Isang video mag-explain sa lahat. Hawak mo ang susunod na mangyayari, attorney. Paliwanag ni Troy. Napabuntong hininga na lamang siya. Kinuha niya sa bulsa ang cellphone. Mahigpit ang kanyang pagkakahawak nun. I shall tell them the truth. He decided, and it was final. After he released the video in the internet, nagpaalam siya kay Troy na umalis na para hanapin ang kanyang mga anak at si Sam. Nang nasa harapan na siya ng bahay ni Samantha, ay sarado ito. Kumatok siya. Sam! Sigaw niya, walang sumagot sa kanya, kaya mas lalo niyang nilakasan ang kanyang boses. Sam! Trisha! Roy! Ray! Sigaw niya ulit, hanggang sa bumukas ang pintuan. Umalis ka na dito. Tatawag ako ng pulis kung hindi ka aalis. Galit ang namutawi sa katawan ni Samantha. Let me explain. Okay? May pagsusumamo sa kanyang boses. Sam, ayoko mo uwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan ko kung sakaling bumalik ka sa akin. Lalo na kasama ang mga anak nating hindi ko inakala magkakaroon tayo. And I am sorry for doing na-feel niyong hindi ko kayo na ipakilala sa mga tao. I am so sorry dahil naranasan niyo yun. Mali ako. Paliwanag niya. Leo, hindi naman kasi namin kailangan na validity ng ibang tao. Naramdaman namin na parang mali pa ang muli tayo magkita. Naramdaman ng mga bata na hindi mo sila anak. Natakot si Leo na marinig niya ang mga bagay iyon. But what she said was true. Ipinaramdam niya sa mga ito ang isolation. Ako ang may mali, Sam. Para ko kayong ina-isolate sa totoong mundo. Natatakotan talaga ako na mawala sa akin ang mga bagay na narating ko na. I know I sound so selfish. Duwag ako. Naging unfair ako. Patuloy pa niya. Unfair ka nga. Ikaw itong gumulo ng buhay namin. Galit na sabi ni Samantha. Natigilan siya. I'm sorry. Patawarin mo ko. But this time, I made the right thing. Pinaalam ko na sa buong mundo na may triplets ako. Na may Samantha ako. Huminahon si Samantha sa kanyang harapan. Umalis ka na lang, Leo. Bigyan mo kami na space. Tumulo ang mga luha ni Leo. Nagpunas siya pero hindi ito tumigil. Sana maintindihan mo ko, Sam. Bulong ni Leo. Tumitig si Samantha sa kanya. Matagal na kitang naiintindihan, Leo. Hindi mo lang napansin yun kasi nag-observe ako sa mga galaw mo. Ikalawang pagkakataon mo na itong ginawa mo. Babawi ako, okay? Hindi na ako noong dati, Sam. At itong nangyari sa atin ngayon, nabigyan ko na ito ng solusyon. Bumalik ka na sa akin. Pagsusumamo niya, nakita niya ang pagtulo ng mga luha ni Samantha. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, Leo. Parang mali. Pero paano naman ang mga anak ko? Ayaw ko rin silang ibalik sa dati nilang buhay. Bulong nito. Lumapit na siya. Unti-unti niyang hinawakan ang magkabila ang pisngi nito. Bigyan mo pa ako ulit ng chance, Sam. Hindi ko na gagawin to. I will not isolate you and our children sa mga tao. I will be so much proud. Paliwanag niyang punong-puno ng pagmamakaawa. Tumango si Samantha. Leo, this is your last chance. Wala ka nang babalikan pa kapag may mga bagay na naman na nangyayaring hindi masama.
Tumango si Leo. Even small fights? Kinurot ni Samantha ang kanyang braso. Normal lang yun sa pamilya. Pero ayaw ko ng ganitong problema in the future. Ayaw ko mapahiya sa mga tao, lalo na ang mga anak ko. Imbis na sumagot siya, ay kinatitigan na lamang niya sa Samantha. Unti-unti niyang inilapit ang kanyang muka, hanggang sa magkalapat na talaga ang kanilang mga labi. I love you, Sam. Bulong niya na magkaroon ng puwang ang kanilang mga labi. I love you too. Tugon naman ni Samantha. Sandali pa ay nagsilabasan ang tatlo nilang anak. Sabi sa inyo magpapatiri sila eh. Masayang sabi ni Trisha. Tashang! You should stop calling her Tashang. Saad niya. Nasanay na kami. Tugon naman ni Samantha. Kapag Juan ay yumakap sa kanilang dalawa ang tatlong anak. Naggitian silang dalawa ni Samantha. Mahal ko talaga kayo. Patawarin niyo ko. Mahinang sabi ni Leo. Mahinang tumawa si Ray. Pinatawad na po namin kayo. Basta bilhan niyo po kami ng laruan. Sa akin naman ay ice cream. Sabi naman ni Trisha. Quick lang sa akin. Hindi naman nagpahuli si Troy. Nagtawanan silang lahat. Hinalikan niya ang noo ni Samantha habang nakayakap pa rin ang kanilang mga anak. One thing. Naayos ko na ang problema. Someone is posting it on internet about me having you and them. Imporma niya. Ang mahalaga ay ang relasyon nating 5. Tumango si Leo sa sinabi ni Samantha. Biglang nakapa ni Leo ang isang maliit na box na binili niya noong nakarang araw. Dahil pinaghandaan na talaga niya ang kasal nilang dalawa. Ito na yata ang tamang pagkakataon. Sabi niya, kumalas sa pagkakayakap ang kanilang mga anak. Kumunot din ang noo ni Samantha. Anong ibig mo sabihin, Leo? Ngumiti lamang siya. Unti-unti siyang umatras. Anong ginagawa mo? Hindi pa rin sumagot si Leo, bagkus ay lumuhod siya sa harapan nito. Sam, alam kong ang bilis, pero hindi ko kayang patagalin pa. I wanna make everything so well. Leo, tanging nasambit ni Samantha habang ang kamay ay nakatakip na sa bibig. Naghagikika naman ang kanilang mga anak. Sam, I want to be your husband. Handa na ako. Sam, will you marry me? Napatitig siya kay Samantha na biglang lumuha. Hindi ka ba nagbibiro? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango si Leo. Will you marry me? Lumapit sa kanya ng husto si Samantha. Yes, I will marry you. Sa minutong yon, akala ni Leo na walang magandang patutunguhan ang lahat. Akala niya na mawawala na naman ang kanyang pinaghirapan. And this time around, alam niyang nagbago na ng tuluyan ang ikot ng kanyang buhay. Thank you, hon. Inilagay na niya ang singsing sa pinky finger nito. Hindi ako makapaniwala, sambit ni Samantha. At saka, han talaga ang tawag mo sa akin? Tumayo na lamang si Leo. Inilapit niya ang mukha kay Samantha. Huwag kayong tumingin Narinig ni Leo ang makulit na si Trisha. Ngunit ang mas mahalaga sa mga oras sa iyon ay ang pagmamahal ni Samantha. 3 buwan na matuling lumipas ay maraming naganap. Maraming kaso na ipinanalo si Leo, maraming pagdiriwang ang nangyari. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar. May mga problema man, ngunit sabay nilang nilagpasan. And now, everything went well. Walang hindi kayang gawin ng isang attorney na kagaya ni Leo. Hindi ako makapaniwala na ikakasal lang kaibigan ko sikat, matalino, at maraming naipanalong kaso. Masayang sambit ni Troy. Nasa isang kwarto sila habang inihanda na ang mga sarili dahil mamaya lamang ay magsisimula ng seremonyas. Mismong ako rin ay hindi rin makapaniwala sa mga nangyari. Nagising ako na sobrang saya at ikakasal na pala ako. Tugon naman niya.
Tinap ni Troy ang kanyang balikat. I'm so proud of you, best friend. Simula pa noong bata tayo, ay talagang gusto mo nang may maraming marating. And look at you now. Tumawa si Leo. Hindi naman siguro. Alam naman nating dalawa na mas marami ang narating mo. Tumawa rin si Troy. Masaya ba talaga may pamilya, attorney? Bigla niyang binatukan si Troy. Hanggang dito pa ba naman ay tatawagin mo pa rin akong attorney? Tumawa si Troy. Nasanay na kasi ako. Pero yun nga, masaya ba ang may pamilya? Napaisip naman agad si Leo. Bumuntong hininga siya at ngumiti. Noong una, parati kong iniisip na kapag magkabalikan kami ni Sam, ay dapat magkaanak kami. Masaya akong iniisip yon. And it turns out na may anak na pala ako sa kanya. Kaya noong dumating ang triplet sa buhay ko, maraming nagbago sa akin. Alam ko na bilang ama, sobrang saya ng feeling may makukulit kang mga anak. May mapapagalitan ka o di kaya ay may mabigyan ng regalo. All in all, masaya ang may sariling pamilya. Hindi perpekto, ngunit masaya. Mahabang paliwanag niya, napatitig na lamang sa kanya si Troy. May balak ka na ba? Takang tanong ni Leo. Nakabuntis kasi ako na isang prosti. Kwento nito, nanlaki ang mga mata ni Leo. Hindi siya agad nakapagsalita. Matagal ng panahon, doong huling naging prosti siya. 1 taon na kami. Mahal ko siya. Kaya hanggang kaya ko pa, binuntis ko na. Ayaw ko rin na mawala siya sa piling ko. Baka bumalik siya sa dating trabaho. Paliwanag nito, kapag Kwan ay niyakap na lamang niya ang kaibigan. Ikaw naman ang susunod ay kakasal. Masayang wika ni Leo. Sandali pa ang lumipas ay may kumatok na. Bumukas ito at ang organizer pala ng venue. Magsisimula ng kasal. Informa nito. Nagtanguan silang dalawa ni Troy. Pumunta na sila sa church. Maraming ng tao ang nakaupo. Pumunta siya sa harap dahil hintay na lamang nila ang bride. Excited ka na bang makita si Samantha? Tanong ni Troy. Tumango siya habang nagpipigil ng kanyang emosyon. Nakita rin kasi ng kanyang mga mata ang anak na nasa kabilang row. Kumaway ang mga ito sa kanya at ganoon na rin siya. Ngunit hindi siya makapagpigil ng kanyang sarili. Nandito na ang bride. Narinig niyang informa ng organizer. Inayos si Leo ang kanyang sarili. Naglabas siya ng malalim na hininga. At nang bumukas ang malaking pintuan na simbahan, sumabay ang kanta ni Yeng na Ikaw at Ako. Ang ganda niya. Nasambit na lamang ni Leo. Titig na titig siya sa kanyang magiging asawa. At alam niyang walang ibang binalingan si Samantha, kundi siya lamang. Nang malapit na ito sa kanya ay nagsalita ito. Punasan mo ang mga luha mo. Bulong nito. Natawa na lamang si Leo dahil yung pa talaga ang napansin nito. Hindi ba ako gwapo sa paningin mo? Usisa ni Leo. Magkaharap silang dalawa ngayon. Halata naman yun. Ayaw ko lang sabihin. Ikaw talaga. Masayang sambit ni Leo. Humawak na siya sa braso nito. Humarap na silang dalawa sa pari. Hindi na ako makapaghintay mamaya. Bulong niya kay Samantha. Pabiro siya nitong kinarot sa tagiliran niya. Natapos ang seremonya sang kasal na puno na kasiyahan at pagmamahal. Dumiretso na ang kanilang mga bisita sa venue ng reception. Ngunit hinila niya si Samantha papasok sa kotse. Hinalikan niya agad ito. Saan tayo pupunta? Taka nitong tanong. May mga bisita pa tayo. Makapaghihintay din sila. May pupuntahan tayo. Paliwanag niya dito. Saan naman? Tanong nito. Surprise. At bago yun, lalagyan muna kita ng piring. Wika ni Leo. Agad naman niyang nilagyan ng piring si Samantha. Pagkatapos ay bumayahin na agad sila. Siguraduhin mo lang maganda yan, ha? Natatawang sabi ni Samantha. Natawan na rin si Leo. Malapit na tayo.
Ilang minuto ang lumipas ay narating na nila ang lugar. Lumabas muna siya ng kotse at sinunod niya si Samantha. Ako lang mag-aalis ang piring. Informa niya dito. Kinurot ni Samantha ang kanyang braso. Humakbang ka muna ng ilang beses. Utos niya. Nang marating na nila ang spot, ay tsaka lamang niya tinanggal ang piring. Naalala mo pa ba ang spot na ito? Tanong ni Leo agad. Hindi sumagot si Samantha sa kanya, bagkus inilibot nito ang paningin sa buong lugar. Dahilayan. Sambit nito. Ilang taon na ako hindi nakapunta dito. Namamanghang sabi nito. Parati ako nandito noong wala ka sa piling ko. Kwento niya. Tumingin sa kanya si Samantha. Dito natin nabuo ang ating mga anak, Leo. Alam ko yon. That was our first. Kwento naman niya. Tumango si Samantha. Ang ganda pa rin ito. Kung ako lang sana ang may-ari nito, mas magiging maganda ito. Which is mangyayari. Sambit ni Leo. Dahil sa kanyang sinabi ay nanlaki ang mga mata nito habang tumingin sa kanya. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Binili ko ang lugar na ito para matupad na ang pangarap mo. Sabi niya habang nakangiti. Han, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Naluluha nitong wika. Mabilis ay yumakap si Samantha sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita susuklian. Patuloy pa nito. Nagtitigas silang dalawa. Hinaplos niya ang magkabilang pisngi nito. Ngumiti siya. Wala kang dapat ay ibigay na sukli sa akin. Sapat na sa akin ang binigyan mo ko na pagkakataon na iparamdam sa iyong pag-ibig ko. Paliwanag naman ni Leo. Hindi na niya pinasagot si Samantha. Bagkus hinalikan niya ito na sobrang mapusok. Isang halik na walang tutumbas pa kahit na anong material sa buong buhay. Na magkaroon na ng puwang ang kanilang mga labi ay nagsalita siya. Thank you for loving me, Han. Thank you for everything. Bulong niya. Sandaling tumitig lamang sa kanya si Samantha. And I will thank you for the rest of our life. Mahal kita, Han. Hindi yun nagbabago. Bulong nito sa kanya. Tumango-tango siya. Sa muling pagkakataon ay naghalika sila. Isang halik na hindi niya naramdaman kanina. Happy wedding sa ating dalawa. Masayang sambit ni Samantha. Happy wedding. Susundan na kaya natin ang triplets? Malisyoso ang kanyang tanong. Tatakbo na sana si Samantha ay mabilis siya itong hinawakan. Alam nilang silang dalawa lamang ang nandoon kaya magagawa nila ang gusto nilang gawin. Sa mga oras sa iyon, magkaniig na ang kanilang mga katawan habang patuloy na nararamdaman ang pagmamahal na silang dalawa lamang ang nagbibigayan. For the rest of our life. Bulong ni Leo bago ipinikit ang mga mata. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!